Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na pahayag tungkol kay XRP. Ayon po kay Barry C., isang kilalang pundit sa X, sa XRP daw ay lilipad sa presyo na mas mataas pa sa lahat ng inaasahan. Pero totoo nga ba ito? Ano ang nakikita ng mga analyst at ano ang mga developments na pwedeng magtulak kay XRP papunta sa susunod na price level? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba sinasabing lilipad itong si XRP? Ayon po kay Barry C., malayo pa raw ang mararating na presyo ni XRP. Kung titingnan po ang chart analysis, nasa loob siya ng malawak na consolidation range. Ang pinakamalagang resistance ay nasa pagitan po ng $2.87 hanggang $3.20. Kapag nabasag po ang zone na ito, pwede po siyang umakyat una sa $3.65 at mas mataas pa. Sa ngayon, nagpapakita po si XRP ng mas mataas na daily lows, indikasyon ng kanyang lakas. Pero may kulang pa. Hindi pa ganun kalakas ang trading volume para kumpirmahin ang breakout. Dagdag pa dito, mataas pa rin ang exchange reserves. Ibig sabihin, may posibilidad po ng selling pressure kapag nagdesisyon ang mga malalaking holders na magbenta na. Kaya sa market impact, kung makakita po tayo ng big volume spike at mabasag po ang $3.20 na resistance, pwede pong sumunod ang mabilis na pagtaas ng presyo. Pero kung mananatili po ang selling pressure, posibleng manatili siya sa sideways range bago po makabuo ng tunay na rally. Ngayon ay ano naman po ang bago sa XRP Ledger? Ngayon, hindi lang sa presyo nagiging interesting itong si XRP. May malalaking upgrades din ang ipinatupad sa XRP Ledger or XRPL. Isa po dito ang Credentials Amendment na nagdadagdag ng native compliance at saka identity features. Dito pumapasok po ang KYC at saka AML attestations na nakapaloob mismo sa framework ng Ledger. Bukod pa rito, may bagong dynamic NFTs at saka integration ng DIA oracles. Ang ibig pong sabihin nito, mas lumalawak po ang use cases ng XRPL sa DeFi, tokenization, gaming at saka enterprise applications. Ang market impact po nito ay ang ganitong mga upgrades ay nagbibigay po ng dagdag na utility. Hindi lang siya nagiging isang simpleng bridge asset para sa payments, kundi isang competitive blockchain ecosystem. Sa ganitong development, mas madali ring makumbinsi ang institutional investors na pumasok. Ngayon ay paano naman po sumasabay ang mga institution at saka global market? Malinaw po na si XRP ay may malakas na suporta mula po sa Asia, lalong-lalo na po sa bansang South Korea, kung saan isa po siya sa pinaka-actively accumulated tokens. Samantala, tuloy-tuloy po ang expansion ng Ripple para sa cross-border corridors at saka tokenization pilots. Ang ibig sabihin nito, mas lumalaki po ang papel ni XRP sa global payment flows. At kapag mas marami pong institutions ang sumama, mas lalaki rin ang liquidity inflows. Kaya sa market impact, ang institutional accumulation ay kadalasang nagiging malakas na driver ng presyo dahil hindi lang retail traders ang pumapasok. Kapag nagpatuloy po ito, posibleng mas mabilis na maabot na XRP ang kanyang mga target levels. Ngayon ay ano naman po ang mga price forecast para kay XRP? Yan, tignan po naman po natin ngayon ang mga forecast. Ayon po sa Forbes, pwede po siyang umabot sa $5.25 sa long term. Ayon naman kay Ginoong Gordon, posibleng nasa pagitan po ng $6 ang marating ni XRP. Si Egrag naman, si Egrag Crypto, ay mas bullish pa. Sinasabi niyang posibleng pumasok po sa double-digit territory
si XRP kung maulit po ang kanyang historical breakout patterns. Habang si Ali naman ay nagbigay po ng projection na $6 hanggang $10 kung magpapatuloy po ang whale accumulation at lumakas pa ang supply dynamics. Kaya sa market impact, kapag lumabas po ang strong catalyst tulad po ng regulatory clarity or mass adoption sa XRPL, posibleng hindi impossible ang double digit kay XRP. Pero kung mananatiling mabagal po ang liquidity inflows, baka mas realistic muna ang $3 hanggang $6 na price range. Ano naman ang role ng macro factors? Bukod po sa technicals at saka developments, may macro factors din na pumapabor kay XRP. Una, inaasahan pong magpuputol or magkakat ng interest rates ang US sa mga susunod na buwan. Ito ay karaniwang nagdudulot ng mas mataas na risk appetite para sa assets tulad ng crypto. Pangalawa, mas malinaw na ngayon ang regulasyon sa digital assets. Ang bagay na ito ay malaking tulong para sa sentiment dahil mas kampante po ang mga investors. At isa pang mahalaga ay inilaunch po ng Ripple ang RLUSD na isang US dollar-backed stablecoin. Kapag ginamit ito sa XRPL, lalaki ang on-chain settlements at mas dadami ang institutional applications. Kaya sa market impact, ang kombinasyon po ng lower rates at saka stablecoin integration ay makakapagbigay ng mas matibay na foundation para sa presyo ni XRP. At ayan, bilang panghuli, kung titingnan po natin ang kabuuan, may malakas na case sa XRP para sa isang bullish trajectory. Ang technical indicators ay nagpapakita po ng breakout potential. Ang XRPL ecosystem ay patuloy po na lumalakas dahil sa mga upgrades. Ang institutional interest at saka macro factors ay nakahanay din para suportahan siya. Pero tandaan po natin, iba-iba ang projection. May conservative na nasa $3 hanggang $5. May optimistic na nasa $6 hanggang $10. At may sobrang bullish na nagsasabing posibleng mag-double digit. Sa madaling salita, si XRP po ay parang isang rocket na nakahanda sa launch pad. Kung makuha po niya ang tamang fuel or gasolina mula sa liquidity at adoption, pwede siyang lumipad sa mga level na dati ay pangarap lamang ng community. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.